Tayo po'y tumayo mga minamahal bilang paggalang sa salita ng Diyos. Tumakder tayo amin kakabsat bilang respeto. Iti sa saon niya mo Diyos. Praise the Lord. At narito, atin binibigay ang buong pagkakataon sa atin beloved ordained preacher, Dick Sais. Amen. Praise the Lord. God bless po sa aking beloved co-preacher, beloved Brother Sam. Praise the Lord. Puri natin pinakamahal ang Panginoon. Tayo pong lahat ay lumanalangin sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakila at mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat ng banal sa pangalan po na aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa mga naunang panalangin po namin minahal at ginagala magulang siyang malapit nga po yung nagpapulit, nagpapasalamat sa kapaggabay at paglangis mo sa bawat yug po na aming pong pagsamba sa unang araw ng krusada dito po sa dako po ng Baguio City, mahal na Panginoon. Hallelujah, ito po taon-taong ginaganap, mahal na Panginoon, upang ipahayag ang banal mo salita, dakilang Diyos at minsan pa, hallelujah, praise the Lord, ang banal salita, mahal na Panginoon, maging daluyin po papalat, gamitin niyo po ako, mahal na Panginoon, sa araw na ito, mahal na Panginoon, praise God, hallelujah, ikaw ang siyang maglagi sa aking mga labi na dapat kong sabihin, tulungan niyo ako maging daluyin po papalat. Sa araw na ito po sa modalangin namin, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, sama-sama naming sinasaway, anumang urihan lang gawa ng kaoy command ka sa in the mighty name of the Lord Jesus, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. God bless you po, mami na mahal, pwede na po tayo makabalik sa atin po mga upuan. And the highest praise, and glory, and honor, and majesty belongs to the Lord Jesus Christ, and double honor, respect to our beloved role, parents in the Lord, and we always cherish and remember the blessed preachings and teachings of our beloved role, Evangelist Pastor Rodisa Almeda, and beloved role, Stand Pastor Lina C. Almeda, and greetings to the Almeda family, and maminamahal sa lahat po ng mga minamahal natin po webcast viewers, sa atin po mga minamahal, mga kapatiran, din po sa ako po ng Baguio City, sa mga nakiisa, maminamahal sa mga iba't ibang outstation pinanggalingan po, aking mga beloved co-preachers, maminamahal, praise the Lord, at ating beloved din preacher Nanding Manalang, kasama po natin sa araw pong ito, maminamahal, beloved co-preacher Brother Richard Almonis, maminamahal, praise God sa lahat, beloved Brother Marlon from Rosales, Pangasinan. At hindi ko na po isa-isa maminamahal, praise the Lord, sa lahat ng mga narito maminamahal, sa ating mga, especially po sa ating beloved visitors, welcome po sa gawain po nating pinakamamahal na Panginoon Kristo, the Jesus Miracle Crusade International Ministry. At maminamahal, ito po ay unang araw ng krusada, April 2. Maminamahal, praise God. At ang atin pong kapaligiran, ang buong daigdig man, pero ang atin pong binibigyan pong pansin ngayon mga kapatid, yung pong yearly na inaalala po ng San Sinukob kung paano ang ating dakilang Diyos ay nagkatawang tao. O siya po ay, nung siya ay nagkatawang tao, maminamahal, hanggang sa krus, maminamahal ay kanya pong inako ang ating mga pagkakasala. Kaya yung iba po maminamahal from Batangas City ay kailan po nagsimula na maglakad ng walang saplot yung paa. Dahil yung tinatawag na penitensya. At yan po hindi po natin maikakila. Yung po iba ay nagkukudlit sa katawan, yung iba po ay naghahampas sa katawan. At hanggang sa Barangay Kutod po sa Pampanga, dyan po lagi yung sino yung mga taga Pampanga po dito. Yung Barangay Kutod po sa San Fernando, Pampanga, yan po yung barangay na pinagpapakuan ng mga tao. Kaya mga kapatid, yun yung maminamahal, yun po yung masaklap na bagay. Na kahit anong gawin po ng tao, maminamahal, ay hindi po natin kayang tumbasan ang ginawa ng ating dakilang Diyos. Kaya ito po yung ating pag-aralan ngayon, maminal, praise God. So, Genesis chapter 2, verse 17, sapagkat kulang na po tayo sa oras, maminamahal. Lumalakad po ang oras. Ito po ang ating pinakang key verse, maminamahal, Genesis chapter 2, verse 17. Kindly po sa ating Bible reader. From the book of Genesis, from chapter 2, verse 17. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Amen. God bless you po sa wika pong Tagalog.
Sa Aklat Henesis, Kabanatay 2, talata 17, Datapot sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw kumain niyon ay walang pagsalang mamamatay ka. Amen. Pagpalain po ng mahal na Panginoon ang kanyang banal salita. Praise the Lord. Hallelujah. Maminamahal, ito po ay hindi po ito anikdota, hindi po ito scripted. Ito po ang pangyayari, maminamahal, ng ating dakilang Diyos. Na walang pinagmulan, maminamahal. Siya po ang makapangyarihan sa lahat na siyang lumikha sa atin. Kaya siya po ang lumikha sa tao. At bago po maminal, praise God, likhain ng tao, maminamahal, lahat ay inihanda para sa tao. At tayo po espesyal na nilikha ng Diyos. Ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis, tayo po nilikha ng malapan. Ngunit, nagkasala po ang tao, maminamahal. Kaya nga dito po ay may warning, di ba, maminamahal? But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Pero kung nakita po natin, maminamahal, hindi po sila namatay, di ba? Makapag-imin po ba tayo, mga kapatid? Iyon, maminamahal. Kaya ito po ay itutuloy po natin, maminamahal. Ito po ang naging dahilan kung bakit ang ating dakilang Diyos ay nagkatawang tao, maminamahal, dahil siya po, maminamahal, ay gumawa ng malalim na paraan dahil tao ang nagkasala, tao rin po ang tumubos sa kasalanan po ng taong nagkasala. Nakita niyo po, maminamahal? Kasi nga po, ang Diyos ay nanatiling Espiritu. God is a Spirit, maminamahal. Diyos ay Espiritu Santo, man hindi nakikita, maminamahal, hindi po niya tayo kayang maligtas naman. Sabi ng Biblia, maminamahal, without remission of sin, without shedding of blood, there is a remission of sins, maminamahal. Kapag walang pagdanak ng dugo, ay walang katubusan ng kasalanan. Kaya ang mahal na Panginoon, maminamahal, ay gumawa ng malalim na paraan na bagamat siya po, maminamahal, di ba? In the book of Genesis, maminamahal, chapter 6, maminamahal, na doon po ay nakita po natin na nalungkot ang Diyos. Siya po ay nalungkot, maminamahal, sapagkat ang tao ay nagkasala. At ang haka ng mga puso ay pawang masama na lamang parati. Walang sinabing mabuting inisip ang tao nung panahon po ng lumang tipan. Kaya, maminamahal, ganun pa man, mga kapatid, ginunaw ng mahal na Panginoon ang mundo, ngunit nakita ng Diyos si Noah na naging simula ng pagkalat ng tao sa mundo. Sila po, maminamahal, praise God. Dahil lahat ay nalunod sa baha. Ang natira lamang ay ang sangbahayan ni Noe na kung walang habag ng Diyos, dapat po tayo ay wala na sa mundo, maminamahal. Dahil nadamay ang lahat ng bagay, mga hayop, mga everything, maminamahal. Nadamay po sa kasalanan ng tao. Kaya ang kasalanan, ito po ang number 1 na problema sa buong mundo, maminamahal. Sin, maminamahal ko. Kaya nga, mga kapatid, yung iba nagtatalo, maminamahal. Kaya, kung ating iisipin, mga kapatid ko, ang sabi ka po ng John 3:16, kindly po pakibasa. From the Gospel of St. John, chapter 3, verse 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi Juan ko po Kapitulo 3, talatang 16, mga minamahal. Ang sabi dito sa banal na kasulatan, sapagkat gano'n naman ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa kanyang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Hindi lamang po basta pag-ibig. For God so loved the world, maminamahal. Ibig sabihin, malalim na pag-ibig, maminamahal, iniukol niya sa iyo at sa akin. Pero may exemption po ito, maminamahal. That whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Kaya binigyan tayo ng free will ng mahal na Panginoon. May free will po ang kaligtasan, maminamahal. Hindi tayo ginawang robot ng mahal na Panginoon. Kaya nga makita po natin dito, gano'n na lamang ang pagsinta ng Diyos. Sapagkat siya po minamahal. Unang-una, maminamahal, tayo po yung napaka-espesyal na paghilika, maminamahal, ayon sa kanyang larawan. Bakit anong plano niya, maminamahal? That whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Hindi katulad ng damo,
Hindi katulad ng hayop, may buhay man sila, pero wala silang kaluluwa. Amen. Praise God. Kaya nga, maminamahal, anong ginawa ng mahal na Panginoon? Sabi ng 1 Timothy chapter 3, verse 16, maminamahal, tuloy-tuloy na po tayo mga kapatid. 1 Timothy chapter 3, verse 16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Amen. Dito po sa aklat ng unang Timoteo sa Kapitulo 3, ang talata po 16. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Iyong nahayag sa laman, pinaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Amen. Amen. Wala na pong pagtatalo, maminamahal, pero pinagtatalunan pa rin. Pinagtatalunan yung iba, ang pagkakilala na sa ating dakilang Diyos ay Ama. Totoo po yun, maminamahal. Siya po ang Ama, maminamahal. Siya po ay nagpakilala, maminamahal, at hindi po maminamahal, because our God is God of order, maminamahal. Siya po, maminamahal, ay nagpakilala. Kaya yung iba, ang pangalan daw ng Ama, maminamahal, si Jehovah. Ay marami pong Jehovah. Jehovah Tsidkenu, Jehovah Nisi, Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, maraming Jehovah, maminamahal. Pero ito po ay title only, maminamahal. Titulo, mga kapatid, katulad po sa amin. Ito po mga nakalira, maminamahal, ang title po namin, mga preacher. Pero pag tinawag po kami ng aming mga anak, maminamahal, kung medyo upgraded po, daddy, papa, or yung mga minamahal, yung talaga ano po natin Tagalog, nanay at tatay. Which means title only. Makapag-imin po ba tayo, mga kapatid? Kaya maminamahal, may nagsasabing mga kapatid, si Kristo'y tao. May puntos po sila tao, pero iba po yung tao sa nagkatawang tao. God was manifest in the flesh. Ang tao po ay nagkatawang tao, maminamahal. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Ibig sabihin, siya po maminamahal ay nagkatawang tao, maminamahal. Kaya nga, for God so loved the world, maminamahal, ibinigay ang mundo na anak. Sino po yun? Yun rin po yung Diyos. Amen? O, karagdagan na lang po. John chapter 3, verse 13. Kenly po, pakibasa. Hindi ko po ito naisulat maminamahal. From the Gospel of St. John, chapter 3, verse 13. And no man had ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man, which is in heaven. Amen. Amen. Praise the Lord. Sabi kang Tagalog po. 1 Kabanatang 3, ang talatay 13. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Amen. Ang Diyos po, maminamahal, nagkatawang tao, maminamahal, galing sa langit, maminamahal, bumaba siya. Nagkatawang tao, maminamahal. Marami po. Kulangin po ang ating oras, maminamahal, para makita yung pagpapahayag ng malapis. Nagpakilala, maminamahal. O kaya di ba, ang sabi po ng iba, maminamahal, infant king. Hanggang sa kanila, maminamahal, hanggang ang infant. Pero sa atin po, ang ating hari, hari ng mga hari, Panginoon, siya po yung nagkatawang tao, pero ngayon, maminamahal, nung siya nagkatawang tao, nabayubay sa krus ng Kalbaryo, maminamahal, natapos na po ito. Siya ngayon ay Espiritu, maminamahal. Kaya 2 o 3 nagkatipon sa kanyang pangalan, siya'y nandoon sa ating kalagitnaan. Kaya narito ang ating mahal na Panginoon, maminamahal. Kaya makikita po natin dito, maminamahal, praise God, nagpakasakit ang mahal na Panginoon. Inako niyang sa krus ng Kalbaryo para ikaw at ako ay maligtas sa pagkakasala. Isaiah chapter 53 verse 5, maminamahal. From the book of Isaiah chapter 53, verse 5. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Amen. Amen. Praise the Lord. Sa Prophet Isaiah 53, ang talatay 5. Ngunit siya nasagutan dahil sa ating pagsalangsan. Siya nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Amen. Just imagine, maminamahal, yun po ang napakadakilang pag-ibig ng Diyos, maminamahal.
Yung ating mga patotoo nandito, mamina ating naririnig, yan ang dahilan, maminamahal. Kung bakit ang ating dakilang Diyos ay nagkatawang tao. Dahil nakita ng malapit ang kasalanan ng tao, maminamahal. Ayaw niya, ng tao po ay mapahamak, maminamahal. Pero katulad po ni Adan at ni Eva, bago po napahamak si Adan at si Eva, may warning na, di ba, maminamahal? Do not eat. Huwag niyong kakainin yung bunga ng punong kahoy na magpapakilala ng mabutit masama. Eh sabi po mga nainong bata pa ako, nang narinig ko yung mansanas daw po. Wala pong nakasulat sa Biblia na ang kinain po ni Adan at ni Eva yung mansanas. Wala po. Punong kahoy na magpapaunawa ng mabutit masama. Pero anong ginawa, maminamal? Kinain pa po nila. Dahil meron pong accuser ang tao, mga kapatid. Sino po? The devil, maminamahal. Tikabusor, kabsat. Kaya maminamahal, makita po natin, sa panahon, maminamahal praise God, na si Adan at si Eva ay nagkasala, maminamahal praise God. Yan, maminamahal praise God, ang naging dahilan. Kaya ang tao po ay nawalay sa Diyos. Kaya, ito po yung kaganapan ngayon, mga kapatid ko. Sabi nga po dito sa ating binasa, maminamahal praise the Lord, Isaiah chapter 53 verse 5, but He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. Kaya, maminamahal, ito na yung kaganapan ngayon, ginagawa ng tao. Tinulad po, ginaya. Nagpapakasakit, maminamahal. Pero useless, maminamahal. Wala na, maminamahal. Sabi nga ng malapit, it is finished, maminamahal, di ba? Yung cross na pinapasan, hindi po ganoon kabigat. Yung cross na pinasan ng ating mahal na Panginoon hanggang sa Golgota, napakabigat po noon, maminamahal. Hindi lang po yun, mga kapatid ko. Dahil siya po'y hinahampas. Siya po, maminamahal, tinatadyakan, sinusuntok siya, kinuruan siya. Imagine po natin gaanong hirap, maminamahal, bilang tao. Ng ating mahal na Panginoon, maminamahal. Yun po'y ginawa niya para sa iyo at para sa akin, maminamahal. Matthew chapter 1:21, maminamahal, nasabi po ng Biblia, at ang ipapansay po dito, she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Yun po ang dahilan, maminamahal, kung bakit ang Diyos ay nagkatawang tao. Siya rin po yung Diyos, nagkatawang tao. Hindi po, maminamahal, biglang lumitaw na lang, maminamahal. Paano ma-fulfill? Yung sinasabi ng malapit, God was manifest in the flesh. Kung siya bigla na lamang lumitaw, pero siya gumamit ng isang babae, maminamahal, virgin, maminamahal. Isang birhen. Na kung sa panahon po natin ngayon, marami na pong mga ngayon, mga gossip na, di ba? Pero ito po, the fulfillment of the Holy Scripture, maminamahal, ipinanganak ang ating dakilang Diyos sa pamagitan ng birhing babae, maminamahal. Wala pa kasing ugnayan po sila. Engaged pa lang sila ni Joseph noon. Di ba, hihiwalay po ni Joseph, di ba? Pero inireveal ng anghel ng Malapanginoon, Jose, si Mary ay malinis na babae. Eh kung walang revelasyon doon, siyempre, hiwalayan na po niya, maminamahal. Saan ka nakakita noon? Isang birhen ay nanganak. Mga kapatid, ito po ay medyo malisyoso sa sanglibutan. Pero spiritually, siya po maminamahal, ang ginamit ng malapin upang ipanganak, hindi siya lumitaw, maminamahal. At sabi po maminamahal, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Palakpakan po natin ang malapin maminamahal. O yan po nangyari ngayon. Ginagawa po, yung pong mga ginagawa lamang, yung pagpapakasakit. Eh maminamahal, pagkatapos po ng Semana Santa, kumustahin po natin yung napakaw sa cross. Kung nagbago ang kalang buhay, maminamahal, walang pagbabago. Kaya, yung pong hirap na kalang ginanas, maminamahal, ito po hindi po nais ng malapit na tayo po maghirap, maminamahal. Napakasimple ng kaligtasan na iniaalok ng ating mahal na Panginoon, maminamahal. Kayong nakabibigat ang luba, lumapit kayo sa akin at kayo aking pagpapahingahin sapagkat ang aking pamatok ay magaan. Ganun po ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Kaya nga lang po, mga kapatid, para magkaroon po maminamahal po ng parang di na drama pa. Naalala ko po kasi po sa pastoral house, sa Villaronet, lagi pong kinikwento ng mga preacher yan. Kasi po kita-kita po ng mga worker yan, maminamahal, yung paghampas. Eh pagkatapos maminamahal, nagsuntukan.
narinig po nung kaya maminamahal, kaya pala bakit ka nagagalit sa akin? Ang sakit mong maghampas. Malaki naman ang bayad mo. Hindi po, ito, inaano po natin ito mga kapatid. Pero, ganon, anong gagawin po natin? Wala nang makakapantay sa ginawa ng ating mahal na Panginoon mga kapatid. Amen. Praise God. Ang masakit pa, bukas, Biyernes Santo. Patay ang Diyos. Sakalang sila magiging mabuti at hindi gumagawa ng masama pagpatay ang Diyos. Pero sa atin po, nanatiling buhay ang Diyos. Hindi po namatay ang Diyos. Pero bilang laman, maminamahal, siya po yung Diyos na nagkatawang tao na namatay. Siya po yung nauuhaw, siya po yung nagugutom. Naranasan niya ang bilang laman, maminamahal. Kaya grabing hirap niya na inabot doon sa krus ng Kalbaryo, maminamahal. Sabi ng malapit noon, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang kailangang maganap. Amen? Praise the Lord. Kaya mga kapatid, sabi ng Biblia, maminamahal sa John chapter 19 verse 30, it is finished. Tapos na. Yun po isa sa mga 7 winika ng mahal na Panginoon. Tinapos na ng mahal na Panginoon, wala nang makakapantay. It is finished, maminamahal. So mga kapatid, back to Genesis chapter 2 verse 17. Maminamahal. Ano po sabi doon mga kapatid? Huwag kayong kakain ng bunga ng punong kahoy na magpapakilala ng masama at mabuti. Kaya, maminamahal, doon na po na-separate. Ibig sabihin, hindi po namatay ng pisikal si Adan at Eva, kundi sila po ay na-separate sa ating mahal na Panginoon. Kaya, imbis na ang Espiritu ng Diyos ang manatili sa tao ng panahon ng maminamahal, nang sila po itapon sa garden ng Eden, sila pinalayas doon maminamahal, ang pumasok na po ay masamang espiritu. Kaya nandun na po yung pagmumura, nandun na po yung paglalasing, yung pagsisinungaling, yung pagpatay. Kasi si Cain mismo, ang unang-una maminamahal na gumawa ng krimen sa kanyang kapatid mismo. Bakit? Dahil sa kasalanan ng tao maminamahal na pinasukan ng masamang espiritu. Sapagkat kung ang tao ay walang espiritu ng Diyos, maminamahal, ang nasa kanya po ay masamang espiritu, maminamahal. Kaya kinakailangan tayo maborn again, maminamahal. Yung separation, maminamahal. Yung kamatayan, maminamahal. Which means yung death, maminamahal, spiritual, ito po ay separation. Na-separate po ang tao sa kasalanan, maminamahal. Kaya kailangan po natin, he must be born again, maminamahal. Para muling maugnay yung pong nawala sa atin na espiritu ng ating mahal na Panginoon. Romans 8:9, mga kapatid po. A man without the spirit of God is none of his. Kaya ang maminamahal, praise God, makita po natin dito, John chapter 3 verse 3. Ito na po, maminamahal. Ano po ang sinabi ng mahal na Panginoon? Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Hindi na kailangang magpapako ka. Punta ka sa simbahan tuwing mahal na araw para alalahan nyo. Hindi po tayo maminamahal nag-aalala. Hindi po natin maminamahal tayo tumutulad sa mga sanlibutan maminamahal. Ang ginagawa natin maminamahal, praise God, nagpapasalamat tayo na tayo isa sa mga maminamahal tinubos ng ating mahal na Panginoon doon sa lusag ng pagkakasal sa pamamagitan ng kanyang banal salita na tinanggap natin maminamahal. Yan yung po yung nagreglam dito ng kaligtasan, hindi kayo magpapako pa. It is finished, maminamahal. Kindly po pakibasa. John chapter 3 verse 3 and 5. From the Gospel of John chapter 3 verses 3 and 5. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Amen. Praise the Lord. Sa wikang Tagalog po. Juan Kapitulo 3, talatang 3, tatalon tayo sa 5. Sumagot si Jesus at kanyang sinabi, Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang tao'y ipinanganak na muli, hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Talatang 5, sumagot si Jesus, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, malibang ang tao'y ipinanganak sa tubig at espiritu, siya'y makakapasok sa kaharian ng Diyos. Makapag-amen po tayong mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Kaya maminamahal, yun po yung inutos ng malapayon sa mga apostoles. Hindi po rituals, hindi po seremonyas, kundi ang tayo kinakailangan maminamahal. Kaya nga sabi ng ating malapastor, patayin mo man ang lahat ng mga bilanggo.
dahil mga nagkaasala sa batas. Hindi pa rin malulutas ang rape cases. Hindi pa rin malulutas ang mga patayan, maminamahal. Hindi pa rin malulutas ang mga krimen, maminamahal. Bakit? Sapagkat ang tao, maminamahal, alipin ang kasalanan. Yung pong nanggaling sa langit, si Satanas, nag-rebelde sa mahal na Panginoon. Yung pong mga rebelde ng mga anghel, maminamahal, yun po yung pumapasok sa tao, maminamahal, masamang espiritu, maminamahal. Yan ang kumakalat sa tao ngayon, maminamahal. Kaya meron pong digmaan, meron pong mga patayan, maminamahal. Yan po'y kasalanan ng tao, maminamahal, na kailangan ng tao ay lumapit sa Diyos, maminamahal. Accept Jesus as our personal Savior, maminamahal. Yan ang kinakailangan ipahayag, maminamahal, na bagat ano man ang gawin ng tao, mga kapatid, dahil ito po ay nakasulat na lahat, maminamahal. Wala nang magagawa. Kundi ang tao po'y lumapit na lamang sa ating dakilang Diyos. Dahil kung ang lahat ng tao ay tatanggap sa mahal na Panginoon, yung masamang espiritu lalayas, iibig ka sa kapwa mo, maminamahal. Yan ang sikreto, mga kapatid. Dahil ang sabi ng Bible, maminamahal, ang sabi po dito, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya nung araw, maminamahal, hindi tayo nagbabasa ng Bible. Bakit? Kasi sasabihin ka ng kapitbahay mo, baktit ka na. Ilocano ba yun? Ano? Oh. Kasi nung araw, hindi tayo nagbabasa ng Bible. Yun, meron tayong ngayon, yung magtinatawag na ngayon, bang mahal na araw? Yung pagbabasa ng Bible ngayon, yung lolo ko mahilig po dyan. Kalimutan ko na ano ba yun? Pasyon, ayun, pasyon. Nagbabasa nila, ginagawang kanta. Ay yung lolo ko po, ko na po ito maminamahal, yung lolo ko ay talagang albularyo po. Siya ay mahilig sa mga maminamahal. Talagang ang Pilipino po ay likas na makadiyos. Kaya nga lang po tayo naalipin po ng mga praile, maminamahal. Kaya yung lolo ko, nung masyaran po aking auntie maminamahal, na naging unang pastoral worker, sabi niya, kapag may nakapagpaliwanag sa akin ng hallelujah, ay magpapabautismo ako. Ay eksakto, siya po worker. Dinala po ng auntie ko, kapatid ng nanay ko sa mahal na pastor. Pinaliwanag mahal na pastor yung hallelujah. Ura-urada, nagpabautismo po yung lolo ko, maminamahal, isang albularyo. Kaya bago niya pinikitang mata maminamahal sa mundong ito, mga kapatid, siya po yung nabautismuhan na nalaman niya ang ibig sabihin ng hallelujah, maminamahal. Yun yung pangako niya, kung sino ang pagpaliwanag, tayo po maminamahal. Kaya mahalaga po yung hallelujah, maminamahal, kapag ito'y sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Grabe kapangyarihan, maminamahal. Amen. Kaya lahat, maminamahal, praise God. Kung tayo po, ay saan nun tayo pumunta, maminamahal? Kung ipapahayag po natin ito, mga kapatid. Bakit? Kasi po tayo po lahat ay makasalanan. Romans chapter 3 verse 10, there is none righteous. Awan ang tinalintig, uray maysa. Kuna natin na suan surat. There is none righteous, no, not one. Maminamahal, walang matuwid, wala kahit isa. Maminamahal, wala nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos, mga kapatid. Lahat ay makasalanan, maminamahal. Pero ito pong ginawa ng Malapayon para tayo po ay maminamahal muling maugnay, maminamahal yung na-separate po natin na katawan ito, maminamahal, dahil tayo po buo, maminamahal nilikan ng Diyos. Meron tayong body, meron po tayong soul, at meron po tayong spirit. Iba po kasi yung soul sa spirit, maminamahal. Yung ating katawan ito, maminamahal, yun yung nasasaktan. Pero yung kaluluwa, maminamahal, yan po yung kukunin ng mahal na Panginoon sa atin. Kaya maminamahal, mula nang tayo magbasa ng Bible, mula nang tinanggap natin ang mahal na Panginoon, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nakita na natin ang kalooban ng mahal na Panginoon, maminamahal, nung tayo pinagbasa ng Bible, maminamahal, naunawa natin salita ng Diyos, at ang sabi ng John chapter 3 verse 5, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. O kaya maminamahal, tayo po ngayon ay kandidato na po papunta sa buhay na walang sapagat. Tayo po ay nasa tamang pananampalataya, maminamahal, na tinuro ng ating puminamahal at ginagalang na magulang sa ating malapit na siyang tunay na nagturo, maminamahal. Kaya kung maminamahal, praise God, idagdag ko na rin po ito. Hindi lang po natin dapat alalahanin, maminamahal yung kalang mga turo at aral, kasi po ako mismo. Sinabi na ako ng malapastor, yung turo ng malapastor, maminamahal. 2 Chronicles chapter 20 verse 20, kapag ikaw ay sumampatay sa propeta ng Diyos, ikaw ay mag-prosper. Kaya sabi ng ating malapastor sa inyo, bang likod, Brother Dick, ngayon ikay pinagkatiwala na ng mahal na Panginoon, humawak ng outstation.
ito ang gawin mo. Huwag kang maglikat ng pagdadala ng misteryo sa Maynila para ikaw ay pagpalain, mga minamahal. Yung sinunod ko po, mga minamahal, hindi po nagkamali ang salita ng propeta ng Diyos, mga minamahal. So ibig sabihin, hindi ko lamang inaalala, kundi ito po yung sinusunod ko, mga minamahal, sapagkat sila ang nagturo sa atin para ay makalapit tayo sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya tayong narito, mga kapatid, pinagpala tayo ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil sa mga turot aral na ating narinig sa ating minamahal at ginagalang nating mahal na Panginoon, naroon na po siya. Ay saan pa tayo, mga minamahal? Kaya magpatuloy po tayo, mga minamahal, para pagdating ng araw, mga kapatid, sama-sama tayo, mga minamahal. Dahil sabi ng Bible, maghahari tayo ng 1,000 taon pag nag-take place ang rapture, mga minamahal. Amen? Praise the Lord. Kaya sa mga baguhang narito, mga minamahal, para po tayo ay maugnay muli sa ating malapayon sapagkat nahiwalay ang tao sa Diyos. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. And except a man be born of water of the Spirit, he cannot enter into the kingdom. Yung po ang gagawin po natin, mga minamahal. Praise the Lord. You must be born again, mga minamahal. Kaya tayo po, mga minamahal, umawit, mga minamahal.